po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. Sa malawakan at karumal-dumal na pagnanakaw sa kabangyaman. Milyon sa flag. Kaya nga doon, Rian. May mahaba Kain rin. doon? Oo. Sa atin? Kung sino pa yung nagsisikap na papanagutin ng mga lumipas sa pondo ng bayan, siya pa ang gusto ipakulong. Sundan mo lang yung agos ng papunta doon. Ayun. Sama rin natin dito ang mga kababayan kaisa natin sa pagsuporta kay Senator Marcoleta sa pagsusulong niya po ng katarungan, sa pagpapanagot sa mga nagkasala sa bayan. Kapuntong ito, pakinggan uli natin ang official statement ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kapatid na Edwin Sabana. Panoorin po natin ito. Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ama! Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambog na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuloy, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalagtag o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap ng donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais namin iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Palakpak dyan, mga kapatid. Nananahimik pa tayo? Ikibo tayo o hindi? Sasalita tayo. Gusto nyo pa bang maunawaan kung ano nangyayari talaga? Bakit kung yung walang kasalanan, yun ba ang piling na kinakasuhan? Ang lit lang talaga ng mundo. Ang susunod na magsasalita, Malit lang talaga. mahusay na senador. Kumusta ma'am? Paano kasi? Pinatay na ni Bongbong Marcos ang demokrasya ng Pilipinas. Wala na. Pinatay na niya. Hindi Ngayon, tamang tumatakas na siya. sistema. Makasa daw eh. Narito ngayon, Hello po, tara na kayo. Mga kabarangay. Tama yan eh. Makanin kami. oh, sige, pakilala ko na po, Senator Peter Alan Cayetano. Andyan? Oh, pati si Mike. Okay. Ano sila? Maganda rin. Pag nagkita kayo ng walang ano, Ay, walang signal.
Bakit yan? Lasig na yan? Meron. Dito na lang. Dito na dyan. Dito dyan. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo namulat. Tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon. Pagkatapos po tayo turuan na mahalin ang Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang Panginoon. Pero dahil kusang nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng pagkamahal sa ating patawad. Kilala niyo po yan, kilala niyo po yan. Minsan, paulit-ulit na pagnanakaw, okay din na. Magkala pa ko tubig, pre. Unawa ko, pre. Sobrang ako ginagawa. Sa likod banda, may tingnan na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po. Tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba, mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Oy, finally, after 3 years, yung balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre iba, pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-blessed. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong pagpapamahala, kahit nasaan po, tulog ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad kumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-privilege speech. Nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hinihiring na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal na. Hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority noon. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. Gusgusin pala. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagmagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias ka eh. Hindi po.
Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismo sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4,